Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwalhatiin, biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasalay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa paasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan.
sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong pasisimulan ang pagpapailanglang natin ng bunga ng ating mga labi na pumupuri, sumasamba at lumuluwalhati sa ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 156 sa atin pong mga himnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling si Jesus na ibig? Pag-ibig niyang tapat sa ating nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay tamis na pangalang Jesus, lahat tayo'y dumulog. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais nang makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig nakaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanlibutan, hinangot inalis. Ang kagila-gilala na kaliwanagan, doon na minabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang aming kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais ko na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Patuloy nating papurihan at luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan
ng ating Panginoong Heso Kristo, ikalawa po nating awitin ang bilang 11 sa atin pong mga himnalyo. Tayo ay gumawa at huwag sayangin buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay alalahanin sa tuwi na ay ating ganapin. Tumulad kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dahil sa ating mga sala. Si Jesus gumawa at nagpakababa na hindi tiningnan ang pagkadakila na ganyong alipin na tulad sa dukha upang siya natin maging halimbawa. Kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Tayo ay gumawa at huwag manghimagot. Tubin natin ganap ang ipinagutos. Buong puso tayong sa Kanya'y sumunod nang upang tumanggap ang ako ng Diyos. Tumulad kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa,
ng dusa ng dahil sa ating mga sala. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, unang estrofa at koro po lamang ng 78 sa ating mga himnaryo. Pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Panginoon, naming sumasalangit, ang bayan mo ngayon nakatipon, nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay na aming nalalasap. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na nagliligtas. Pinupuri ka ng buong galak, dakila ka amang liyag. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya. Ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang tunay at buhay, nag-iisang Diyos, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Naawa na habag ka rin po sa aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila sa bunto ng karamihan. Inilagay mo po sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka din po nila hanggang kanilang mga kamatayan. Amang banal, sa malinis mo pong pangalang Kristo Jesus, wala pong sawa ay iyong matutunghan kaming lahat. Mulit-muli, una na nga po dito sa iyong bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tirahan ng aming mga minamahal sa buhay, sa mga tahanan ng aming mga kaibigan, na mga tinatawag mo rin po sa pamamagitan ng karunungang iyong pinalago sa huling araw sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Kasama din po naming nakikipagtipon sa aming kalagitnaan sa Espiritu, ang mga tunay mo pong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Amang Diyos, pagkatapos po na kami po ay magkaisa ng aming puso, isipan at ng aming tinig,
nagpailang lang kami sa iyo ng aming pag-aawitan, inihandog namin sa iyong marilag na harapan, na bagaman hindi po maganda ang aming mga tinig, sinasampalatayanan po namin ito'y naging isang masarap na samyo sa iyong banal na pangalan. Ama naming Diyos, makikita mo rin po kaming lahat. Nagtitiklop kami ng tuhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Wala pong sawa ipinaaabot namin sa kaharian mo sa langit ang amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa 7 mga araw na singkad. Matulin, ngunit nilipos mo po kami ng buhay, kapayapaan, kagalingan at kalakasan na nagdaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Amang Banal, wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinakain mo kami, dinamtan, pinalakas ang aming mga lupang pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po na patuloy mo ring winiwisikan kami, pinaiinom, pinakakain ng iyong mga banal na salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. At sa pamamagitan po nito'y pinagkalooban mo kami ng aming mga pananampalataya na amin pong kinikilala na kung kami magtatapat sa pananampalataya namin sa iyo, na ikaw lamang ang nag-iisa at buhay na Diyos, at sa iyong banal na iglesia, na binayaran mo po ng iyong sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, kung kami, Panginoon, patuloy na maglilingkod sa iyo hanggang aming mga kamatayan, sinasampalatayanan po naming makapapasok kami sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sinasampalatayanan po namin na sa araw at sa oras na ito'y nakatitig ka po sa aming mga kalagitnaan. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Tanggapin mo, Ama naming Diyos, ang aming mga paninikluhod. Niluluwalhati ka po namin. Pinupuri ka namin. Sinasamba namin ang banal at malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, nalalaman mo kung papaanong ginugol namin ang bawat araw na nagdaan, kung kami nagkulang, kung kami nakalimot, kung kami nagwalang bahala laban sa iyong mga salita at sa iyong mga kalooban. Ituring mo na lamang kabiglaan, kamangmangan, kagipitan, katigasan ng puso ng ilan sa amin. Maawat mahabag ka, Ama, alang-alang sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa nang kami magsisampalataya at magsitanggap ng banal na bautismo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Aba Banal, sa umagang ito, ipinakikiusap din namin sa iyo na sana po palawigin mo pa ang aming mga hiram na buhay. Lalo na nga po kami na patuloy nang nagsisitanda, nanghihina at nalalaman na naming malapit na rin kaming matulog sa aming mga libingan, tulad ng iyong walang kabuluhang alipin. Gayon din po ni kapatid na Rosita, ni kapatid na Prospero at Glenda, gayon din ni kapatid na Expectacion Valencia. Sumasamo kami sa iyo, Panginoon, at dumadalangin, kaawaan at kahahabagan mo pa po kami. Gayon din ang maraming mga anak mo sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maging ang aming mga kaibigang nakikipag-aral at nakikipagkaisa ng mga pakikinig sa iyong banal na ebanghelyo. Tutulungan mo rin po silang lahat, magiging malawig ang kanilang mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, sa araw na ito, magtindig ka po sanang muli ng iyong mga hamak na mga alipin, upang sila po ang maging tagapaghatid sa amin ng iyong mga banal na aralin. Basbasan mo po ang kanilang mga puso. Linisin mo sana ang kanilang mga kalooban. Bigyan mo sana sila ng mga banal na pagkatakot sa iyong mga aral,
at gawin mo lamang ang mga lingkod mo na sila ang unang magsisampalataya, sila ang unang sumunod, sila ang unang gumanap ng lahat ng kanilang itinuturo upang magkaroon ng bisat kapangyarihan sa lahat ng nakikinig ang iyong mga aral, at ang lahat po'y magsisampalatayang ikaw nga ang tunay na Diyos, ang Diyos na buhay, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, ang Diyos ng aming mga magulang. Ikaw din ang Diyos na aming inaasah at sinasampalatayanan. Sa pagkahayag mo po ay magbibigay sa amin ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama, ang lahat ng ito, idinadalangin namin at isinasamo. Sinasampalatayanan po namin. Iyo pong ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa kabutihan ng ating dakilang lumikha, muli po tayong nagkakasama-samang mga magkakapatid, at gayon din po sa inyo na aming mga minamahal na mga kaibigan. Kaya po, marapatin ninyong batiin ko po kayong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ano nga po ba ang inihahayag ngayon ng ating dakilang lumikha? Upang sa atin pong mga magkakapatid at sa inyo na aming ginigiliw na mga kaibigan, ay patuloy po sana nating mapag-unawa ang nais ng Diyos, maging aral ito sa atin at maging panuntunan, maging gabay, lalong-lalo na nga po sa mga araw na ito ay mga huling araw na itinakda ng ating dakilang lumikha. Sa aklat po ng Joel, sa kapitulo 3 at ang bersikulo ay 10, ganito po ang ating mababasa, Joel 3:10. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. At sa atin pong wikang Pilipino, gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod, at mga sibat ang inyong mga karit. Magsabi ang mahina, ako'y malakas. Ito po, humigit kumulang noong anyo 800 po, bago po magkatawang tao ang ating dakilang Diyos. Isang hula na ipinasulat sa pamagitan po ni Propeta Joel, na nauukol po ito sa kanyang itinakdang araw ng paghuhukom. Ipinagpao na po ng Diyos, sapagkat sa pamagitan nga po ng kanyang mga propeta, at kung bakit ito itinakda ng Diyos, bakit ito ipinahayag ng ating dakilang lumikha, sa pagpapatuloy din po dito rin po sa aklat ng Joel 3:11, sama-sama po nating basahin at ganito po ang patuloy na ating mababasa. Mangagmadali kayo at magsiparito, kayong lahat na bansa sa palibot, at magpipisan kayo. Iyong pababain doon ang iyong mga makapangyarihan, o Panginoon. Ating unawain, iyo anyang pababain ang mga may kapangyarihan, yaong mga matataas na may katungkulan sa bayan. O Panginoon, nababasa natin ang pag-uutos ng Diyos na magsibaba o magsihanda ang mga matataas o may katungkulan sa lahat ng mga bayan, sapagkat malinaw po sa banal na kasulatan sa aklat din po ng Romanos sa kapitulo 13 po at ang bersikulo 1, maliwanag po doon na ating makikita at ating mababasa na ang lahat po ng mga kapangyarihan, lahat ng mga leader, lahat ng mga nanunungkulan na matataas sa kanilang mga bansa, ang lahat po ng ito ay pawang kaloob
inilagay ng Diyos. At dito nga po sa ating nabasang ito, pinagtitipon nga po ang mga leader, ang mga bansa. Ano ang nagiging kadahilanan? Patuloy po nating basahin sa pagpapatuloy. Dito po sa 3:12 rin ng Joel. Mangagpakasigla ang mga bansa at nagsisampa sa libis na ni Hosapat, sapagkat do'y uupo ako upang hatulan ang lahat na bansa sa palibot. Maliwanag na hahatulan na niya ang lahat ng mga tao araw ng paghuhukom. Doon po sa Joel Kapitulo 3 at ang versikulo ay 14-15, doon po ay ating mababasang sa araw at oras na yaon, sa mga pagkakataong yaon, ang liwanag daw po ng araw at ng buwan ay hindi magbibigay ng kaliwanagan. At maging ang mga bituin, yaong kanyang mga kinang, ay mawawala ng kabuluhan. Ano ang ibig sabihin? Magiging puspos ng kadiliman. Sa katunayan, isinulat din po ito doon po sa tinatawag na pulo ng Patmos sa Apokalipsis, at ganito po ay ipinakita nga po sa pangitain kay Juan, at ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Apokalipsis 16:16. At tinipon sila sa dako na sa Ebreo ay tinatawag na Armagedon. 16:17. At ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa hangin. At ang ikapitong anghel ay kaniyang ibinuhos ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa sangtuaryo ang isang malakas na tilig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. Sa wikang Ingles, napakaganda po ng pagkakasabi, maliwanag po, it is done. Gaya ng pagkakapako sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, doon sa kanyang kalbaryo ay kanyang sinagisag at kanyang sinabing natapos na. Ganon din naman ang mangyayari sa araw ng Armagedon, yung kahuli-hulihan ng mga pangyayaring magaganap, upang tayo nga pong mga tao ay hatulan ng atin na nga pong dakilang lumikha. Sa 16:18, ganito pa rin po ang ating mababasa. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol, na di pa nangyayari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Amen. Ipinakikilala kung ano ang mangyayari. Magkakaroon ng kadiliman, magkakaroon ng tinatawag na mga lindol, magaganap sa buong lupa, na lubhang napakalakas, kakilakilabot. Ito po ang ating binabasang ito. Tayo na binigyan ng pagkakataon na lubusan pong maunawa ang mangyayari sa mga huling kapanahonang ito. Sa ating mga nakikinig sana po, ito ay lubusan na nating matanggap at lubusan nating pag-aralan, pag-isipan, at tanungin natin ang ating mga sarili, bakit mangyayari o bakit nakatakda na ang mga ganitong mga pangyayari? At ito naman ay pinatutunayan pa ng ating Panginoong Hesukristo nang siya mismo ay tumuntong at nangaral dito sa lupa. Pakinggan ninyo ang pagpapatunay sa aklat po ng Mateo sa Kapitulo 24 at ang versikulo 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian. Nang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan. Hanggang ngayon, at hindi na
mangyayari kailanman. Nawa tayo, pakatandaan po natin ang layunin ng ating dakilang lumikha. Ang lahat ng tao ay maligtas. Alam po ba ninyo sa aklat din ng Hagay, sa kapitulo 2 at ang bersikulo ay 6, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan na lamang, sandaling panahon, at aking uugain ang langit, at ang lupa, at ang dagat, at ang tuyong lupa. Sa pamagitan po ng talatang ito, minsan isang pangyayari na lamang ang magaganap, ang wika sa pamamagitan ng talatang pinasulat kay Propeta Hagay sa 2:7 sa pagpapatuloy, at aking uugain ang lahat na bansa, at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa, at aking pupunuin ang bahay na ito ng kalwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Bakit po baga ang hulang ito ay itinulot ng Diyos sa linggong ito, sa araw pong ito, upang tayo pong mga magkakapatid ay lubusan nating maunawa ang kadahilanan at kung ano sana ang nais ng Diyos sa mga nakikinig, lalong-lalo na doon sa hindi sumasampalataya sa Kanya, lalong-lalo na doon sa mga taong hanggang ngayon ay hindi pa kumikilalang mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pakinggan ninyo, lalong-lalo na po sa inyong aming mga minamahal na mga kaibigan. Hayaan ninyong basahin din natin ang mga kadahilanan. Ang aklat po ng Malakyas sa kapitulo 3 at ang bersikulo ay 7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Puputulin ko po muna. Ano po ang pakiusap ng ating dakilang lumikha na pinasulat kay Propeta Malakyas? Manumbalik na kayo ngayon hanggang may pagkakataon. Hali kayo! Sumama na kayo! Tanggapin na ninyo ang katotohanan. Tumalima kayo sa lahat ng aking mga utos. Hali kayo! Hali kayo! Ito ang sinasabi, ito ang anyaya ng ating dakilang lumikha. Ngunit, alam po ba ninyo, noong ipinasulat kay Propeta Joel, yaong mga talatang yaon, na nagsasabi ng patungkol sa kanyang tinatawag na paghuhukom. Alam po ninyo kung ano ang mga ginagawin ng mga tao. Tignan ninyo sa pamamagitan ni Propeta Jeremias sa kapitulo 6 at ang bersikulo ay 15. Nangahiya baga sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam? Meron po palang ginagawa ang tao na nakasuklam-suklam sa Diyos. At ang ating may tatanong, lalong-lalo na po sa ating kapanahunan ito, ito po bang kasuklam-suklam na ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ng mga Israelita na mismong kanyang mga tao? Sila mismo na tuwirang naging kasakasama, sila mismo na tuwirang pinili ng Diyos. Dadapot anong sabi ng banal na kasulatan? Anong naging damdamin ng Diyos sa pamagitan ng sulat ni Propeta Jeremias? Kasuklam-suklam ang kanilang ginagawa. Sa pagpapatuloy, hindi sila nangahiya sa anuman, at sila man
ay hindi man sila nangamula, ni hindi man lamang sila nangag-isipan niya, ni hindi man lamang sila nangahiya sa kanilang mga ginagawa. Kaya anong sabi sa banal na kasulatan? Kaya't sila'y nangabuwal sa gitna niyang nangabubuwal, sa panahon na aking dadalawin sila, mga bubulagta sila, sabi ng Panginoon. Tanong, meron po bang sa kapanahunan natin ay merong kasuklam-suklam na ginagawa pa rin tayong mga tao? Pakinggan ninyo, sa kapitulo 10 at ang bersikulo ay 3, ganito po ang ating mababasa, Jeremias 10:3-5. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng mga manggagawa, sa mga kamay ng mga manggagawa, sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin. Tandaan ninyo to, kinakailangang pasanin, sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ng mga yaon, sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti. Amen. Alam po ba ninyo kung ano ito? Ito po yung pinagpuprosesyon ninyo. Ito po yung mga kahoy na ginagawa ninyong mga rebulto. Ito po yung inyong kinaawitan. Ito po yung inyong dinadalanginan. Ito po yung inyong hinahalikan. Ito po yung inyong dinidiyos. Kasuklam-suklam! Oh, they propagate themselves. Even in San Francisco, they are always in television, proclaiming their professions, making their own gods, showing their own gods to the people. Idolatrous beliefs. Kung ano-anong mga kalokohan. Sila mismo ang gumagawa ng kanilang mga Diyos. Karumal-dumal. Ito lang ba ninyo sa aklat ng Isayas sa kapitulo 45? Ako ang Panginoon, at walang iba liban sa akin, ay walang Diyos. Ako ang iyang Diyos. Bakit kung ano-anong mga pinaggagawa ninyo? Kung ano-anong mga kalokohan? Ang ginagawa po, inyo anyang niluluhuran, inyong dinadalanginan, inyong sinasamba, ginagawa ninyong Diyos. Ako'y Diyos, walang iba liban sa akin. Nalimutan yung unang-unang ipinag-utos ng Diyos kay Moses, nang kanyang sabihin, huwag na huwag kang gagawa. That is the very first covenant that God has given to Moses, and yet, binaliwala ng lahat ng mga tao hanggang sa pangkasalukuyan. Mahaliba na sa mga taong sadyang nakakilala at tuwirang naglingkod, naging pangalan ng kapurihan ng ating dakilang lumikha. Sa iglesia ng Diyos, ng wika mismo ng Diyos, silang tinatawag sa aking dakilang pangalan, sila ang aking kapurihan. Totoo po yan. We only have our own true God, and we worship Him through His Spirit. Sa Espiritu po niya kami sumasamba. At wala kaming sinasambang kahoy, bakal, rebulto, semento, ay kung ano-ano pang mga pinaggagawa na. Because of the power of this demonic God that you have. Talagang nagkalat at tadyang malakas si Satanas sa sanlibutan, kaya ang Diyos galit na galit na. Kaya anong sigaw ng ating dakilang Diyos? Manumbalik kayo sa akin! Ngunit, sa pagpapatuloy, tatapusin ko ang talatang pinutol ko kanina. Anong sabi ng ating dakilang Diyos?
Mula ng mga karuan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit, inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ayaw niyong manumbalik sa tunay na Diyos. Ayaw na ayaw ninyo. Gusto ninyo sa Diyos ng kadiliman. Ang gusto ninyo sa Diyos na magdadala sa inyo sa impyerno. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, dito rin sa Kapitulo 6 at ang versikulo ay 16 sa aklat din po ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Ito po, etong kapanahunan, hindi na kayo magtatanong. Dumarating na sa inyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ng kanyang sabihin sa mga huling araw. Ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong tinakpan. The only thing that you are doing now is just to listen. But we still beg you, open now your hearts and mind and pray so that the grace of God be embedded in you, so that you will know the factual truth to true salvation and love of our dear Lord Jesus Christ. Ano ang napakahalagang magaganap sa isang tao kung siya ay manunumbalik sa Diyos, kung tatanggapin niya ang paanyayang ito? Biblia, 2 Korinto, sa Kapitulo 6 po at ang versikulo ay 16 hanggang 18. 2 Korinto 6, 16 hanggang 18. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Ano po ang nabasa natin? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Abay, templo pala ng Diyos, may binabanggit dito. Ano nga raw ang pakikisama sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Kapag ikaw pala naroroon sa tinatawag na kahabagan ng Diyos, na ikaw ay tuwirang naroroon sa pagtangkilik ng Diyos, sa pagkilala sa Kanya, sa pananampalataya sa Kanya, templo ka ng Diyos. Period. Napakaliwanag. Dito, isinasaad, ikaw mismo, ang Diyos ay nasa sa iyo. At anong pakikisama mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila. Ang wika mismo ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila o pinalalayas na kayo. Huwag na kayong magluluhod dyan sa mga rimulto. Umalis na kayo dyan sa mga kung ano-anong mga anito. Kung ano-anong mga bakal, mga sementong, mga kulay tao na yan, mga kung sino-sino, mga pangalan ng tao. Mga bulok na yan. Hindi kayo naririnig yan. Ni hindi kumikilos yan. Ni walang pakinig yan. Ni hindi nakalalakad yan. Pagkatapos dinadalanginan ninyo, galit na galit ang Diyos sa inyo, kasuklam-suklam. Nabasa natin kanina. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marami at kayo'y aking tatanggapin. 18. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Ganito po ang kalagayan ng mga nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Siya rin po mismo ang nagsabing kami ay kanyang mga anak na lalaki at kami ay kanyang mga anak na mga babae. Kaya nga po, sa tuwi-tuwinang, kung meron mang mga kapighatian, kung meron mang nalalasap,
na maraming mga suliranin at magabag sa buhay na ito. Frankly and definitely, and we are not ashamed, there is always a just God that we kneel to in the very sanctum of our rooms. Doon kinakausap namin. Doon iniluluhog namin ang aming mga suliranin at kabagabagan sa buhay. Sino ang walang mga kabagabagan o suliranin sa buhay na ito? Lahat ng tao, kabalikat na ang maraming mga suliranin sa buhay. Dadapot kung tayo ay mayroong isang tunay na Diyos, pakatandaan natin tayo ay kanyang anak, tayo ay kanyang mga lingkod, tayo ay kanyang aalalayan, tayo kanyang kahahabagan. Ito ang paanyaya po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa aming pangangaral na ito, hindi po kami mismo ang tuwirang magdadala sa inyo sa Kanya, kundi mismo ang Diyos ang kakatok sa inyong puso, sapagkat siya rin ang nagsabing mananahan siya sa inyo, sa bawat isa sa atin, kung kayo ay tatanggap, kikilalanin, sasampalatayang siya lamang ang nag-iisa at makapangyarihang Diyos. Dahil po sa mga katotohanan ito, narinig nyo ang nagiging kadahilanan ng mga nagaganap sa buong sanlibutan. Ano po ang nagiging kalagayan ng buong sanlibutan hanggang sa mga uling araw na ito? Kaya nariyan ang patayan, maliwanag ang Biblia, mabibilis sa mga pagpatay ang mga tao. Nakalulungkot, lalo na dyan sa bayan natin. Halos araw-araw po, to keep track of what is the number of killings that we are having in our country. Not only specifically because of the drug problem, but the main question is the problem is the deaths that is being incurred daily. Sa araw-araw, ang pagdanak ng maraming mga dugo. Sinalita ng Diyos. Bakit? Sapagkat hanggang ngayon, kasuklam-suklam ang ginagawa ng napakaraming tao, lalong-lalo na nga po dyan sa ating bayan. Kaya nga po, aklat ng Jeremias 6:14, basahin pa rin po natin ang dito ay nasa saad. Kanilang pinagaling din naman ng kaunti ang sugat ng aking bayan. Na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayon may walang kapayapaan. Di ba nyo napansin? Even our President, the Honorable Rodrigo Duterte, has been going around in the Far East, getting in touch with the various head of states. What is the simple meaning of such trips? Kapayapaan. Ano sabi ng banal na kasulatan? Dapat walang kapayapaan. One proof. Bakit hanggang ngayon yung ating tinatawag na lupang kinuha ng mga incheck ay nasa kanila pa? Nasaan ang kapayapaan dyan? Yan ba ang kapayapaan ng dumalo ka sa China, Mr. President? What have you done in trying to get back the very territory that is actually ours? Even the whole world acknowledges that that is ours. And yet, what have you done? Kapayapaan, kapayapaan, walang kapayapaan. Walang kapayapaan. Hanggang kayo ay lumuluhod, dumadalangin sa mga rebulto. Kasuklam-suklam sa Diyos. Armageddon, darating, wawakasan, magaganap na. Yan ang panukala at yan ang sinalita ng Diyos. Aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Ngayon, alin po baga naman sa halip ang ipinapayo ng Diyos sa lahat ng mga bansa o mga tao sa buong sanlibutan na sikapin nating gawin at ipakita sa Diyos bilang pagsunod sa Kanyang utos na tayo ay manumbalik sa Kanya. Si kapatid na Junior Gonzales po ang siyang magpapatuloy.
Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus na muli pong nagbigay ng pagkakataon kay kapatid na Prospero na siya po ay makasangkapan bilang tagapagbukas ng magandang aralin, na ito pong aralin natin mula po sa aklat ng propetang si Joel, mga 800 taon bago po ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Ito po ay ipinasulat na, ipinakita na rin po kay Juan Apokaliptiko sa mga pulo ng Patmos. Gawin ninyong mga tabak, Joel 3:10. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod. Yun pong sudsod, ito po yung tinatawag na araro. Napakasimple po ng ating paksa. Yung pang-araro, yung bakal na matulis, i-recycle daw po ng tao. Gawin ninyong mga tabak. Pag binabanggit yung salitang tabak, sword, sa Biblia, pag sinabi ng Diyos, ako'y magsusugo ng tabak sa isang bayan, magpapadala ako ng digma. 800 years before the Lord manifest into flesh, talagang ipinasulat na ang tao magmula sa pang-araro. Saan ba ginagamit ang araro? Para magtanim ng palay, para mabuhay, para umunlad, progreso. Sa kabilang dako, gagawing tabak, gagawing kasangkapan, kabaligtaran ng kabuhayan. Hula ng Diyos ang mga tao sa huling araw. Yung kanilang mga sudsod, yung panggamit sa ikabubuhay, gagawing mga tabak sa ikapapatay. At gawin ninyong mga sibat ang inyong mga karet. Ano ba yung karet? Yung karet, nakikita ko yung mga farmer, pagka inaani nila yung palay, kinakaret nila sa kabuhayan para makakuha ng bunga ng mga palay at ng kanilang kukuhanin para makain sa ikabubuhay ng tao. Ngunit, ang wika ng hula, ang mga tao sa huling araw, yung karet, katulad ng araro, gagawin nilang armas. Gagawin nilang mga sibat. At sa huling araw, ayon kay Propeta Joel, ang mga bansa na mahihina, magsasabi, ako ay malakas. At yan po sa katotohanan sa huling araw na ito, sa paniwalaan ninyo o sa hindi, lalahatin ko na ang lahat ng bansa sa lupa. Bagaman sinasabi nila sa United Nations, katulad sa Jeremias 6:16, binasa ni kapatid na Prospero, sa tuwing magkakaroon ng konferensya, International United Nations Conference, wala pong pinag-uusapan kung hindi kapayapaan. Noong araw at hanggang ngayon, bilang isa sa pinakamahihirap na mga bansa, yung India, yung Bangladesh, mga kapatid, ang Pilipinas, mahihirap na mga bansa. Pero ngayon, ang lahat ng bansa nagsasabing
Napakahirap na bansa. Katulad ng sinasabi ng hula ni Propeta Joel, ang maliliit na bansa ay sisigaw, kami ay malalakas. Wala na pong mahina. Wala na pong bansa na magsasabing hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili o lumupig ng iba rin namang mga bansa na mababa sa kanila. At ito po ay nakatalaga na. At sa Joel 3:11, mangagmadali kayo, magsiparito kayong lahat na bansa sa palibot, magpipisan kayo, magsasama-sama kayo mga bansa. Inyong pabababain doon ang inyong makapangyarihan. O Panginoon, sa huling araw, meron pong isang dako na binasa ni kapatid na Prospero, hindi ko na uulitin, sa valley ni Josaphat. Yun ay bundok. At ayon sa kasaysayan, yung valley ni Josaphat, nariyan ang mga bundok ng mga olibo na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay laging nangangaral kasama ang kanyang mga alagad. Sa mga huling araw na ito, ang mga bansa kasama at dala-dala nila ang kanilang mga makapangyarihang mga tao, at sa maniwala kay sa hindi, utos din ng Diyos. Ang wika ni Joel, O Panginoon, dalhin mo ang iyong mga makapangyarihan sa mga bansa at magtipon sa bali ni Josaphat. Uutusan ng Diyos ang lahat ng mga makapangyarihan, yung mga general, yung mga kapitan, yung mga militar. Romanos 13:1, walang kapangyarihan, hari, reyna, presidente, diktador, komunista, lahat ng mga makapangyarihang mga tao sa kani-kanilang bayan, wala pong mataas na kapangyarihan na hindi inilagay ng Diyos. At ito po ay nakatalaga na. At kung papaanong sa araw na yon, ang Panginoon ay sisigaw na tulad ng ang ating Panginoong Jesucristo ay napako sa krus, ang huling binigkas, naganap na, natapos na ang wika ng buhay, kasaysayan ng Panginoon sa kanyang pagkabayubay sa krus. Ang tinutukoy na hula ni Propeta Joel, ang katapusan ng sanglibutan. At yan po, kung kayo'y nakikinig at nagbabasa ng balita sa Middle East, wala pong pinakatampok doon po sa dako ng gitnang silangan, yung tinatawag nila na Armageddon. Totoo po ito, mga kapatid. Kung meron man na pinagmulan ng kasaysayan ang sibilisasyon na ang pinanggalingan ang bayan ng Diyos na bansa ng Israel, ang Israel din po ang gitnang silangan ang magiging pinakatampok sa huling araw. Doon din mangyayari ang Armageddon o ang tinatawag na katapusan ng mga digmaan ng mga bansa. At ito'y nung panahon ng bansa ng Israel.
800 taon bago nagkatawang tao, ang Panginoong Hesus Kristo, inihula sa pamamagitan ni Joel ang mga tao, i-recycle yung kanilang mga sudsod, yung kanilang mga karet, yung ginagamit sa kabuhayan, gagamiting armada para gamitin sa pagpatay. At kung bakit itinalaga ng Diyos na ito ang magiging kakilakilabot, nakawakasan nitong sanglibutan. Binasa ni kapatid na Prospero sa Jeremias, maging yung kanyang sariling bansa at bayan, hindi nahiya gumawa ng karumalduma. 7:12 hanggang 18 ng Jeremias, hindi ko na uulit-ulitin pa. Nagalit ang Diyos. Ibig ko po na unawain natin na kung bakit parati na lamang ang Israel kasama sa ating mga sermon. Kung wala po ang Israel, wala ang sanglibutan. Kung wala ang bayan ng Diyos, hindi po magkakaroon ng kabuluhan itong mga bansa sa buong lupa. Sapagkat kung sa ating mga tao, meron tayong tinatawag na pinakamodelo, na dapat yun ang ating titingalain, titignan, panghahawakan, susundin, wala pong iba kung hindi, una sa lahat, ang Diyos. At ikalawa, ang kasaysayan ng mga anak ng Diyos. Romanos 9:5. At sa kanila ang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa Romanos 9:5, ang bansa ng Israel. Sa kanila nanggaling ang Panginoong Jesucristo. Bakit ba mahalaga ang Panginoong Jesucristo? Diyos, ang wika ni Apostol Pablo, na malwalhati, na sumasa ibabaw ng lahat. Sa kanila ang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, na siyang sumasa ibabaw ng lahat. At sa ibang mga talata ng ibang mga apostol, katulad ni Apostol Pedro, kayo'y isang lahing hirang. Sa kanyang 2:9 hanggang 10 ng unang Pedro, ang Israel, tayo'y isang lahing hirang, yung bansa ng Israel, bansang banal, bayan, pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya po, Huwebes at Linggo, tayo na siguro nababanas na kayo, sawan-sawa na kayo kay kapatid na Prospero, kay kapatid na Cirilo ninyo. Bakit Huwebes at Linggo ba sermon ninyo? Puro tungkol na lang sa Israel, tungkol sa pagsamba sa mga larawan, tungkol kay Mama Mary, tungkol kay kalunsad. Ano gagawin natin? Nandun ang tinatawag na pinakalundo ng pag-aaral kung ang pag-aaralan ay ang pagpanik sa langit. Ano bang gusto ninyong sermon? Hindi kata-kataka. Meron yan. Mga diksyonaryo daw ng Biblia. Mga sugong anghel daw. Mga Baptist daw. Mga Pentecostas daw. Pentecostal. Episcopal daw, ang daming membro, milyon-milyon. Hindi kata-kata, ang dami ninyong membro. Bakit? Meron kayong mga artista, meron kayong mga singer, meron kayong mga choir na ang gaganda ng boses, talagang bayaran.
Meron pa kayong sex bomb. O, di ba? Si Eli Soriano nangangaral doon sa Coliseum, pagkatapos may sex bomb siya, background. Ay, nakita ko yan sa YouTube Hindi po kami ganyan. Hindi po kami nangangaral para sumama kayo sa amin, sumama kayo, manampalataya din kayo sa hindi po. Huwag kayong sumama sa amin. Kaya kami nangangaral para matupad ang sinasabi ni Propeta Malakias 3:7, manumbalik kayo sa akin, ang wika ng Panginoon Diyos. Para kayo, nangangaral kami, para kayo, malaman ninyo, merong isang tunay na Diyos. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng mga propeta, na kay tagal ng panahon, nung araw pa, sumisigaw, manumbalik tayong lahat sa Diyos. Bakit? Malapit na ang Armageddon. Matatapos na itong sanglibutan. Wawasakin na. At sa katotohanan, mga kapatid, sa takdang araw at oras na yon, na magsasama-sama ang lahat ng mga makapangyarihang mga bansa, para ko nang nakikinikilita, naroon ang armada ng mga Ruso, naroon ang mga incheck, na yan talaga nasa Apokalipsis Datapot sa huling araw, sa tinatawag na araw na yon ng katapusan ng sanglibutan sa Armageddon, lahat ng mga malalaking bansa magsasama-sama, magtitipon-tipon para ibaksak ang bayan ng Diyos. Ngunit, ayon na rin sa itinuturo sa atin, meron pang kaparaanan para hindi matuloy, para magkaroon pa ng katuparan ang sinasabi ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pablo sa kanyang unang Timoteo, sa kanyang Kapitulo 2, versikulo 3 at 4. Mga magulang, ito'y mabuti, ito'y nakakalugod sa paningin ng Diyos, na siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas sa paanong paraan, sa pagkaalam ng katotohanan. Ibig ng Diyos, walang matapon sa impyerno, walang mamatay. Ibig ng Diyos, walang digmaan. Ibig ng Diyos, kapayapaan, pero ang tao, ang tigas ng ulo. Dahil nga dito kay Satanas, matandang ahas, Diablo at Satanas, mga kapatid at mga magulang at ang kanyang mga anak, yung mga protestante, yung mga iglesia, na nanggaling sa kapapahan, kung uunawain lamang ninyo ang itinuturo ng Biblia, na kumakalat sa lupa, parang sanglibutan nga, lipunin ng Diyos dahil dinala ng mga iglesyang ito sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan, sa mga larawan, sa mga salit-saling sabi. Kaya ang mga tao magnanakaw, ang mga tao korap, ang mga tao plunderer, ang mga tao sinungaling. 8:44 ng Sanwa, kayo'y sa inyong amang Diablo. Ba't hindi niyo matanggap ang aking salita, ang wika ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat walang katotohanan sa inyo, kayo'y sa inyong amang Diablo, ama ng lahat ng mga sinungaling. Di ba niyo naiintindihan, ito na ang katapusan ng sanglibutan? Binibigyan pa tayo ng pag-asa. Ano ba ang pag-asa? Naibig sana ng Diyos na intindihin ng lahat ng mga tao. Eto, babasahin natin, Isaias. Kanina, sa ating paksa, Joel 3:10, ang mga bansa gagawin yung kanilang mga sudsod at yung kanilang mga karit
gagawing armada para pumatay ng tao. Sa panunumbalik sa Diyos, ano naman ang gagawin natin? Sang-ayon din sa mga propeta ng Diyos. 2:4 ng Isayas, para wag nang matuloy ang Armageddon. Sabi nga ng mga taong sanglibutan, ang sarap ng buhay sa lupa Inom, kain, sayaw. Karaoke dito, karaoke dyan. Trabaho ka lang basta pagdating ng Sabado, Linggo, o yung iba naman, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, pati Linggo. Pakaligaya tayo, bukas tayo mamamatay. O mga walang pag-asa. Ayaw nila na may Armageddon Gusto nila puro kaligayahan. Paano nga? Ano ang dapat gawin? Basahin natin. Ito, Isayas 2:4. At siya, ang Diyos, hahatol sa gitna ng mga bansa. Sasaway sa maraming tao. Hindi po sa buong sanglibutan, Ang Diyos ay hahatol. Ang Diyos sasaway sa maraming mga tao. Hindi rin buong sanglibutan Sayang, sana buong sanglibutan. Ano ba isasaway ng Diyos? Ito po. At kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak. Yung armada, yung barel, yung pangdigma, yung sibat, yung tabak. Kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod. At ang kanilang mga sibat ay kanilang gagawing mga karit. Ang bansa, ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mag-aaral pa man sila ng pakikipagkadigma. Kabaligtaran. Yung kabaligtaran nang inihula ni Propeta Joel na ngayon kasalukuyang ginagawa ng mga bansa. Nakikinig ba kayo? Hindi ba ninyo napapakinggan sa mga balita tungkol sa Amerika, ilang daan na atomic bomb niya, ilang daan na ang megaton bomb niya? Hindi ba ninyo napapakinggan kung minsan yan sa mga balita? Ang Ruso, napakadami ng atomic bomb. Meron pa silang chemical bomb. Pati ang India, pati ang Iran. Ang lahat ng mga bansa, pati maliliit na bansa sa lupa, pati mahihirap na mga bansa. Mga kapatid, marami silang armada, sikreto nakatago. Ano ang lunas para wag magkaroon ng kahindik-hindik na kagibaan doon sa Armageddon? Sa bali ni Josaphat sa ikalawang pagparito, ang Panginoon Diyos ay sasaway hindi sa buong mundo, sa marami. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao. Ang Panginoon hahatol sa mga bansa, sasaway sa maraming tao, hindi sa buong mundo. Ang ibig sabihin, hindi rin magkakaroon ng bisa ang saway ng Diyos. Ano ba isasaway ng Diyos? Yung inyong mga tabak, pukpukin ninyo uli, gawin ninyong mga araro, at yung inyong mga sibat, pukpukin ninyo uli, at gawin ninyong mga karit. Reverse, kumbaga sa tubig, reverse osmosis, reverse life. Ibalik natin muli. Sa halip na gumawa tayo ng pampatay, ng tangke, ng jet plane, ng atomic bomb, ng nuclear bomb, gawin natin uling araro, gawin natin uling karet. Ang ibig sabihin, gawin natin muli sa ikabubuhay at hindi sa ikawawasak. Mga kapatid, sa Jeremias 6:16, nang ang bansa ng Israel nahirate sa paglilingkod sa reyna ng langit, nagsalita ang Diyos at sumigaw kay Jeremias, sabihin mo, magsitayo na kayo sa mga daan, hanapin ninyo ang dating landas,
ipagtanong ninyo yung dating daan. Ano ba yung dating daan? Ang dating daan na hindi sinunod ng mga Israelita, alin yan? Ang 2 tapyas na bato. Una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawa, huwag kang gagawa ng anumang mga larawan nang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Tinalikuran ng bansa ng Israel, kaya sumigaw ang Diyos. 16 ng Jeremias, ipagtanong ninyo yung dating daan. Di ba ninyo naiintindihan yan? Merong dating daan nung araw pa. Yung hindi kayo sasamba sa mga larawan. Yung dating daan, matagal na yun. Meron ng bago at buhay na daan sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya kayo na nasa dating daan, naroon pa kayo sa dati. Naroon pa kayo kay Moses. Napakaliwanag, Galatias, basahin ninyo, 3:24 hanggang 28. Ang kautusan, ang nagturo sa atin para makilala natin ang Kristo at para magkaroon tayo ng pananampalataya. At nang dumating na sa atin ang pananampalataya, wala na tayo kay Moses, wala na tayo sa dating daan. Meron ng bago. Pero hindi natin winawalang kabuluhan ang matandang tipan, sapagkat kung wala ang matandang tipan, hindi ko makikilala ang Kristo. Paano ko nakilala ang Kristo? Deuteronomio 18:18 at 15. Sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, ako'y magtitindig. Bago pumasok ang Israel sa lupain na binubukalan ng pulot at ng gata, Deuteronomio 18 at 15. Moses, ako'y magtitindig sa gitna ng aking bayan ng isang lalaki na katulad mo. At pagdating niya, sa kanya na sila, yung bansa ng Israel, sa kanya na makikinig. At mangyayari ang sinuman na hindi makinig sa kanya, pupuksain o papatayin. Paano ko nakilala ngayon kung sino yung lalaki na ibinangon sa gitna ng Israel? Eto na nga. Yung sinabi ko kanina, binasa ko, 9:5 ng Roma. Sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Mga kapatid at mga magulang, paano pinatunayan ng Panginoong Jesucristo na siya ang tinutukoy? San Juan 5:39, inyong basahin ang mga kasulatan. Nang sabihin ng Panginoong Jesus, 5:39 ng San Juan, humigit kumulang anyo 30, wala pa ang bagong tipan. Makinig kayo. Huwag kayong matataranta. Nang sabihin ito ng Panginoon, wala pa ang bagong tipan, sinabi ng Panginoon, inyong basahin ang mga kasulatan. Ano yung mga kasulatan? Yung matandang tipan. Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. At inaakala ninyo na sa mga kasulatan, meron kayo na buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi ng Diyos, magtitindig ako ng isang lalaki na katulad mo. Pagdating niya, sa kanya na sila makikinig. Kay Kristo na. Ito natutuhan ko. Ito ang itinuro sa akin ng Diyos. Na ito naman ang ibinabalita namin sa inyo. Kaya dito po wala kaming ipinakikilalang diksyonaryo ng Biblia. Wala kaming ipinakikilalang sugong anghel. Wala kaming ipinakikilalang papa sa Roma. Wala kaming ipinakikilalang mga mangangaral na mga demonyo. Mga kapatid, 2 Korinto, basahin ninyo, Kapitulo 11, verse 14 hanggang 15. Hindi katakataka si Satanas, nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Yan ang papa sa Roma. Si Satanas, ang papa sa Roma. Hindi nga katakataka ang kanyang mga ministro naman, yung mga demonyo niya, yung mga anak niya na lumabas sa simbahang Katoliko, mga protestante, mga pakunwari na anghel ng mga kaliwanagan.
Ang tigas ng ulo ng mga tao. Paano pinatunayan ng Panginoon? At ang huling kaganapan, na sana ito nga ang gusto ng Diyos, na sana ang United Nations magkaisa-isa talaga at talagang ibig ng kapayapaan. Yung mga leader ng United Nations, sila ang unang-una muna magpapabautismo, papasok sa iisang iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi po mangyayari. Yung Papa sa Roma, hindi ba nyo alam, kumukontrol, pati mga leader ng mga United Nations, kontrolado ng Papa sa Roma. Yang si Satanas mismo, kumukontrol dito sa mga organisasyon na dapat sana magtuturo na yung inyong mga armada, gawin ninyong mga araro, na yung inyong mga kutsilyo, yung mga baril, yung mga armalite ninyo, gawin ninyong mga karet. May makikinig ba? Huling talata. Saan itinatalaga ng Diyos ang sanglibutan ito? Basahin po natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga magulang, sa kanyang 24 ng Mateo, uling-uling talata, ano ang sinasabi? Mateo 24:21, sapagkat kung magkagayon, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari pangmuli. Alin ba yung bagay na yan pag nangyari, ito'y minsan na lamang, hindi na mangyayari pangmuli. Sang-ayon po kay Propeta Haggai 2:6, sabi ng Panginoon, minsan na lamang. Ito po yung kapighatian, mangyayari minsan lamang. Alin yan? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan na lamang, sandaling panahon, aking uugain ang langit, ang lupa, ang daga, at ang tuyong lupa. Aking uugain ang lahat na bansa, at darating ang mga bagay na nais ng lahat ng bansa. Ano bang nais ng lahat ng bansa? Ibig ng lahat ng bansa, sila na lang ang umunlad ng umunlad. Walang pag-ibig sa kanilang kapwa. At aking uugain ang lahat ng bansa, at darating ang mga bagay na nais ng lahat ng bansa. At aking, eto ang maganda. At dito kailangan, ang mga tao, kailangan sila ay naririto. Samantalang ginigiba ng bawat bansa, nagdidigmaan sila ang buong sanglibutan, merong isang dako kung saan naroon ang kapayapaan. Aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kailangan tayo po naroon sa bahay na ito. Habang nagdidigma, habang nagpapatayan ang lahat ng bansa, ang bawat tao, na ang wika ng Panginoong Jesucristo, maliban paikliin ang mga araw na yaon, sipin ninyo yung mga araw na yaon, puro lindol, puro pagyanig sa lupa, pati ang kalangitan, ang lupa, ang katubigan, inuuga sa matinding galit ng Diyos. Pero pupunuin ko ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang bahay na ito. Ngayon, itatanong natin, kapatid na Cirilo, bakit yung bahay na iyan pupunuin ng kaluwalhatian? Pag sinasabing kaluwalhatian, glory of God. Pag sinasabing kaluwalhatian ng Diyos, kapayapaan, buhay, kasaganaan, kaluwalhatian ng Diyos, ano ba yung bahay na yan? At bakit? Unang Timoteo 3:15. Kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo, Timoteo,
kung ano ang dapat na uugaliin ng tao, saan? Sa loob ng bahay ng Diyos. Meron pong bahay ang Diyos. Sa bahay ng Diyos, ang mga taong naroon, pupunuin ng kaluwalhatian. Ang ibig sabihin ay magkakaroon sila ng kaligtasan. Ano ba ang bahay ng Diyos? Sabi ng bawat relihiyon, yung iglesia namin, bahay ng Diyos yun. Ano ba ang iglesia ninyo? Iglesia Apostolika Katolika Romana. Diyan may buhay kami. May kaligtasan kami. Sabi naman ng mga Baptist, in the house of our Lord, which is the Baptist Church, the Trinity Church, the Pentecost Church, the kung ano-anong pangalan ng iglesia, there is the glory of God, our salvation, our eternal life. Ano ba sinasabi ni Apostol Pablo? Upang maalaman mo kung paano ang dapat ugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos. Nakalimutan ba na lagyan ng pangalan ang bahay ng Diyos? Ituloy natin ang pagbasa. Na siyang iglesia ng Diyos. Ano pangalan ng iglesia ninyo na nandiyan ninyo ang kaligtasan? Iglesia Apostolika Katolika Romana, Iglesia Pentecostal, Iglesia Sabadista, Iglesia ni Kristong Tao, Iglesia Diksyonaryo ng Biblia. Iglesia po ng Diyos. Bakit narito ang kaluwalhatian ng Diyos? Iglesia ng Diyos na na buhay. Buhay ang Diyos sa iglesia ng Diyos. Ano ba opisyal na pangalan ng iglesia ng Diyos na buhay? Unang Tesalonica 2:14, tinutularan ninyo ang iglesia ng Diyos na nasa Judea. Ano ba iglesia ng Diyos na nasa Judea? Kay Kristo Jesus. Bakit kay Kristo? Si Kristo ang nagtayo. 16:18 ng Mateo, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng malaking batong ito. Bakit sa malaking bato? Alin ba yung malaking bato? Si Pedro ba? Si Pedro ba yung malaking bato? Si Pedro po. Hanggang ngayon patay. Hindi niya mailigtas yung kanyang sarili. Nasa libingan pa siya. Si Petrus, maliit na bato. Alin ba yung malaking bato na pinagtayuan? 7 ng Mateo, mga kapatid. 1:7-21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sila lamang na gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Sila lang ang makakapasok sa langit. Sino ba ang mga gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit? Ituloy natin ang pagbasa. 7:24-26. At ang sino mang nakikinig, ang sino mang nakikinig ng aking mga salitang ito at kanilang tinutupad, itutulad ko sa mga tao, nagtayo ng kanilang bahay, kaluluwa. Pag sinasabing bahay, nagtayo ng kanilang kaluluwa sa ibabaw ng malaking bato. Ang sumusunod, ang nakikinig, tinutupad ang aking mga salita. Ano ba ang mga salita? Ano ba ang mga salita ng Panginoong Jesucristo sa 63 ng 1? Pawang Espiritu, pawang buhay. Pag nakinig kayo ng salita ni Kristo, pag sinunod ninyo, itinayo ninyo ang kaluluwa ninyo sa malaking bato. Bumuhos ang malalakas na ulan, umihip ang malalakas na hangin, humampas ang malalaking alon, hindi nagiba ang kaluluwa ng taong ito na nakinig at sumunod sa utos ni Kristo, nakatayo sa ibabaw ng malaking bato.
Sa kabilang dako ang mga nakikinig ng aking mga salitang ito at hindi tinutupad, itinutulad ko sa mga taong mangmang, foolish people. Why? Nagtayo ng bahay ng kaluluwa. Saan? Kay Pedro. Salita ni Pedro. Si Pedro daw bato. Kaya sila, ang unang paparaw nila si Pedro. Mga mangmang. Nagtayo ng kaluluwa sa tinatawag na buhanginan. Bumuhos ang malakas na ulan. Mateo 7:26. Mga mangmang nagtayo ng kanilang kaluluwa sa mga utos-aral ng mga tao kay Mama Mary, kay Kalunsa. Kung sino-sinong mga tao, mga kapatid, bumuhos ang malakas na ulan, humampas ang malalakas na hangin, pumalo ang malalaking alon, kakilakilabot ang kanyang pagkagiba. Bakit? Nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Yan ang mga tao na naroon sa bahay ng Diyos. Iglesia ng Diyos na buhay. Hindi sumamba sa mga larawan. San Juan 4:24 at 23, dumarating ang araw at oras at hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba. Sasambahin siya, hindi sa larawan, sa Espiritu, sa katotohanan, sa mga salita ni Kristo, lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Hinahanap ng Diyos ang mga anak niya sa loob ng bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sasambahin siya sa salita ng Diyos at sa mga katotohanan. Sa makatuwid, mga kapatid, narito ang pangako ng Diyos. Sa iglesia ng Diyos, hindi tayo gagawa ng kutsilyo para pangpatay. Hindi tayo gagawa ng baril. Hindi tayo gagawa ng armalite. Ang mga bagay na yan, gagawin nating mga sudsod. Gagawin nating mga karid para magtanim tayo sa ikabubuhay, para umani tayo. At sa unang Korinto 15:1 at 2, ipinatatalastas ko sa inyo ang wika ni Apostol Pablo, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangangaral, na inyo namang pinananatilihan sa pamamagitan nito sa ebanghelyo. Ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangaral, maliban na nga kung kayo ay sumampalataya ng walang kabuluhan. Ito po ang napakagandang aralin, Joel 3:10, na itinuro sa atin sa linggo ng umagang ito. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod, at mga sibat ang inyong mga karit, at magsabi ang mahina, ako ay malakas. 800 years bago nagkatawan tao ang Kristo hinulaan, at itong nangyayari ngayon 2016. Itong ginagawa ng mga leader ng mga gobyerno, naghahanda para sa Armageddon. Sa kabilang dako, itinuro sa atin ang tanging ikaliligtas natin, mga kapatid at mga magulang. Ang propeta Isaias nagsalita ng hula din naman, 2:4, na ang Diyos sa huling araw na ito, sa pamamagitan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nangangaral, nagtuturo, sumasaway, kumbaga maaari sa lahat ng tao, pero hindi mangyayari. Matigas ang ulo ng mga tao, hindi sila makikinig. Mananatili sila sa pagiging Katoliko, mananatili sila sa pagiging Sabadista, sa pagiging Protestante, sa pagiging Iglesia ni Manalo, sa Iglesia ng diksyonaryo ng Biblia. Mananatili sila sa kanilang relihiyon. Hindi kami magsisilaka doon ang wika nila sa Panginoon Diyos. Bagaman sumisigaw ang Diyos, mga magulang, magsitayo na kayo at hanapin na ninyo ang katotohanan. Hindi kayo makikinig. Ayaw ninyo
na sumunod sa Panginoon Diyos. Dadapwat kami, mga kapatid, ayon na rin sa hula ni Propeta Isayas, ang Diyos ay hahatol sa gitna ng mga bansa, sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang tabak upang maging mga sudsod. Hindi nagagawa ng Armalite at ang kanilang mga sibat gagawin ng mga karet. At ang mga bansa tuturuan niya na hindi na mag-aaral pa ng paraan ng pakikidigma. Napakaganda po ng ating mga aral. Mga kapatid, bagaman nakasulat na po, hindi na po mapipigil ang Armageddon. Ang kailangan na lamang ng tao, pumasok sa bahay ng Diyos, narito ang pagliligtas ng Diyos. Narito ang kanyang kaluwalhatian, ang magtitiis, 24:13 ng Mateo, ang magtitiis hanggang kawakasan. Ang magtitiis hanggang sa Armageddon na naglilingkod sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sila lamang ang maliligtas. Ito nawa ang ipagpala sa atin ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, ituro natin, basahin natin, ipaliwanag natin, banggitin natin sa ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, ituro natin sa kanila upang sila man, hari nawa, kaawaan, kahabagan ng Diyos, tawagin ng Diyos, at sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magkasama-sama tayo hanggang ikalawang pagparito. Tamuhin natin ang pinangangako niya na buhay na walang hanggan. Ito nawa ang ibasbas, ibendisyon sa atin ng Diyos, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Awitan po natin muli ang Panginoong Jesucristo ng isang maiklit may spiritong awitin. Awitin po natin numero 14 sa ating mga himnaryo. Tatayo tayo, mga kapatid. Pangungunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Rosita. Kung ang buhay natin lihim ng himutok, huwag mong lilimutin dulo kay Jesus, di ka babayang sa dusay malugmok, nang ang pasanin mo ay maitaguyod. Tibayan ng dibdib, huwag kang anadaig, sa dalang ating pag-uusig, sa Diyos umibig. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos, Amang Banal, Diyos na amin pong sinasampalataya ng makapangyarihan sa lahat, na muli pong nagkaloob sa amin, Panginoon, ang pagkakataon na ito, upang dito nga po, Amang Diyos, ay sama-sama ka po naming mapapurihan. Maluwalhati namin, Panginoon, ang ipong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa amin pong pagkakaluhod, ito po, Panginoon, ay maging tanda na kaming iyong mga lingkod ay nagnanasa po, Panginoon, na sa tuwi-tuwi na ay makita mo pong gumaganap ng ganitong mga pagkakataon na ibinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Talos mo po, Ama naming Diyos, na amin po amang kinasasabikan na kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, ang kami po ang may sama-samang nag-aawitan, pumupurit, lumuluwalhati po, Ama,
sa kagandahan po ng iyong kalooban na iyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, amin pong lubos-lubos na ipinagpapasalamat na muli mo pong niloob na kami masika ng iyong mga aral. Tunay nga po, Panginoon, na aming nadarama sa aming mga buhay, ang mga aral na iyo pong naisulat sa banal na kasulatan. Amin po amang namamalas na malapit na nga po, Panginoon, ang iyong pagdatal dito sa sanlibutan. Nalalaman po namin, Panginoon, at amin pong nadarama na dumarating na po sa buong kalupaan ang iyong mga sinalita. Panginoon po naming Diyos, loobin mo po. Lalo't higit na nga po, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, na lalo po silang magtumibay, na ikaw nga po, Panginoon, ang dakilang Diyos na amin pong sinasampalataya ng nagkakaloob sa amin ng buhay at ng aming mga kalakasan. Amen. Kaya naman po, Panginoon, iyo po nawang itulot sa bawat isa sa amin na ang pananampalatayang ipinagkaloob mo pong ito'y amin na pong mahawakan ng mainam sa aming mga buhay. Makalakad po kami, Panginoon, ng kasang-ayon po ng iyong mga kautusan. Magkaroon po kami, Panginoon, ng pananampalataya na magkakalooban mo po kami, Panginoon, ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, puspos ka nga po ng kahabagan sa bawat isa sa amin. Bagamat talos mo po na ang bawat isa sa amin ay nagkakaroon ng iba't ibang mga pangangailangan, mga suliranin, mga kabagabagan sa mga buhay na dumarating sa amin sa mga kapanahon ng itong laganap nga po, Panginoon, ang kahirapan ng buhay. Amen. Laganap ang karahasan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, amin pong nadaramang hindi mo po kami, Ama, pinababayaan. Amen. 10 ng aming mga mahal sa buhay. Lalo na nga po, Panginoon, sila na naroroon sa malalayong dakong kanilang kinaroroonan. Ama naming Diyos, itulot mo po, Panginoon, na ang mga aral mo pong ito'y makaabot sa kanilang mga kinaroroonan. Lalo po sila amang manampalatayang ikaw nga po ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw po ang Diyos na aming tinatawagan na sa kanila po, Panginoon, ay papatnubay. Panginoon po naming Diyos, alalahanin mo po, Panginoon, ang aming mga samot panalangin ito, na kami po, Panginoon, ay pagkalooban mo pa po ng mga araw na amin po may paglilingkod. Makapagsimpang po kami, Panginoon, ng mga gawang kabanalan sa iyong banal na harapan. At sama-sama nga po kaming mga lingkod mo po, hanggang doon nga po sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin pong samot panalangin, Ama. Lalong-lalo na nga po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nagtataglay po ng mga karamdaman. Panginoon po naming Diyos, wag mo po, Ama, silang pababayaan. Pagkalooban mo pa po sila, Panginoon, ng kagalingan. Makasama rin po namin sila sa tuwi-tuwi na o sa pagpapaalala na ikaw nga po ang Diyos na makapangyarihan, na sa kanila nga rin po, Panginoon, ay papatnubay. Pagkalooban mo rin po, Panginoon, ng kapayapaan, ang loob at labas ng aming mga tahanan, lalo-lalo na nga po, Panginoon, sa dakong bayan na amin pong pinanggalingan, nalaganap po, Panginoon, ang kaguluhan. Amin pong samot dalangin na silang nanaroroon sa dakong iyon ay huwag mo po amang pababayaan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din po amang idinadalangin. Ang mga lingkod mo pong kinakasangkapan mo sa tuwi-tuwi na sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Siya nga po. Nalalaman mo po, Panginoon, ang kanilang mga kalagayan. Bagamat sila, Panginoon, ay may mga gulang na sa kanilang buhay. Nagsisikap po sila, Panginoon, na maipahayag po ang iyong katotohanan. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pa pong mga kaluluwang manumbalik
sa katotohanan. Kaya naman po, Panginoon, aming Diyos, wag mo po amang pababayaan ang mga lingkod mo pong ito. Pagkalooban po sila, Panginoon, ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng marami pang mga kaalaman na ito po'y maipamahagi nila sa bawat dako na makakarating ang iyong katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos mo po, Panginoon, ang aming mga samot panambitan. Alalaman mo po, Panginoon, na wala po kaming maililihim sa iyong banal na paningin. Nalalaman mo po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Gayunpaman, Ama naming Diyos, hindi man po namin sambitlain ng isa-isa ang aming mga pangangailangan. Nalalaman mo po, Ama naming Diyos, ang aming mga bagay na ninanasa sa aming mga buhay. Higit na nga po, Panginoon, ang pananampalatayang ipinagkaloob mo po ay ipong ibahagi. Kung maaari po baga, Ama naming Diyos, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Nang magkasama-sama nga po kami, Panginoon, hanggang sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, muli po kaming magkakahiwa-hiwalay na mga mag-aanak, magkakapatid. Lalong-lalo na nga po, Panginoon, sila po, Panginoon, na muling uuwi sa kanilang mga tahanan. Ama naming Diyos, wag mo po Ama silang pababayaan. Lalo-lalo na nga po, Panginoon, ang iyong dalawang lingkod na mayroon na pong katandaan na sinasagupa po, Panginoon, ang mga kalamigan ng kapanahunan dito sa aming kinaroroonan. Ama naming Diyos, wag mo po sila amang pababayaan. Amen. Nang sa gayon po, Panginoon, muli mo po kaming makita sama-sama sa mga susunod pang mga araw ng aming mga buhay, kung ipong loloobin, Ama naming Diyos. Panginoon naming Diyos, ang lahat po ng mga bagay, sampu nang hindi na po masambitla ng iyong lingkod. Mga bagay na ninanasa ng bawat isa sa amin, ng aming mga kapatiran, ng aming mga mahal sa buhay. Iyo pong loobin, Ama naming Diyos, ang aming samot panalangin, na ito po'y makarating sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, magalang po namin isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na aming pong nag-isang Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag, at nagtiis na hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa loob mo, buhay at lakas. Dalangin namin, sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos. Panginoon. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapong ito, Panginoon, kami pinanikilig sa pong harapan at kami pinakinig ng pong mga ginatoong mga aral. Kaya po, Ama, kami kapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa pong harapan ang mga salat ng amin na pagkayanan. Nawa ito po yung magamit ng inyong kapangasiwaan, makatugon po, Panginoon, sa lahat ng mga tanang kailangan. Higit sa lahat, Ama, sana po, umasalap nito may kasangkapan sa bagasig niyo maaral sa ibabaw na sanlibutan. Amen. Amen lang pong sinasama mo, Panginoon, sa iyo na sana wag na kami kasawaan at sa mga susunod na buhay. Makita niyo po yung naglilingkod o tumawit po nilang bahid dungis ng mga makapintasan. Muli, Panginoon, sa hapon ito magkahulay kami magkakapatid. Ang iba po sa amin tutungo sa kanyang kamatahanan, iba na may tutungo sa kanyang pagkakabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng mga patutungan na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kami makilama, dapat kami maasa na may idadagin po sa amin. Kaya po sa mga bagay, maghanap po namin nihiling sa dakilang pangalan
Diyos Kristus namin, Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Ama ay dwalhatihin, anak ating horihin. Espiritu manghaliw, laging ipanugay. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Ipagkaloob din naman ng Diyos hanggang sa ating mga kabiyak ng puso, sa ating sariling mga anak, ating mga manugang, mga apo, mga kabaganakan sa laman at sa lahat ng ating mga kasangbahay, sa lahat ng ating mga kaibigan. Ibasbas din naman ng Diyos hanggang sa gagawin nating mga paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ating mga ikabubuhay, sa lahat ng ating mga kasama sa mga pag-aaral, sa ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahingaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi iwalay Ang kamay ni Jesus aalala.